Samantala, ngayong linggo naman ang finals week ng mga Tomasinong gagraduate ngayong Marso. At sa nalalapit ng pagtatapos, hindi maiiwasang mangamba ang ilan sa kanilang kahahantungan pagkatapos ng kolehiyo. May report si Rachela Atendido. Halos 7,000 Tomasino ang inaasahang magsisipagtapos ngayong Marso. Isa sa mga ito si Sierra Kalayaan na inaasahang gagraduate ng kursong komersyo. Isa si Sierra sa maraming Tomasinong nangangambang hindi makahanap ng trabaho o kaya mapunta sa hindi napiling propesyon. Ani ni Sierra, mahigpit ang kompetisyon ngayon sa pag-apply ng trabaho at mahirap makisabay sa mga estudyante mula sa iba't ibang universidad. Kaya tila diskumpiyado siya sa kanyang estado. Siguro sa akin na rin kasi, syempre, diba, sabi nga nila, hindi ka dapat makontento lang sa tinuturo sa'yo. Dapat sanay ka rin namang ikaw yung humanap ng mga learning. Siguro, fault ko din, pero sana mag-improve na lang yung mga programs nila. Tapos strengthen yung curriculum. Ayon sa direktor ng UST Guidance Office na si Dr. Lucila Bance, ginagawa naman ng UST ang lahat ng kanilang makakaya upang mabigyan ng mga Tomasino ng kalidad na edukasyon at maihanda ang mga ito sa pamamagitan ng taon-taon job fair at patuloy na pagsubaybay kahit makatapos ang mga estudyante. Ayon naman kay Professor Felicitas Francisco ng UST Office for the Alumni Relations, walang dapat ipangamba ang mga magsisipagtapos na Tomasino ngayong Marso dahil sinisigurado ng UST na ang mga estudyante nagtapos mula sa universidad ay hindi lamang may sapat na kaalaman pang edukasyon, ngunit higit sa lahat, mayroong kakayahang manguna at mapabilib ang mga kumpanya. Samantala, umapila ang dekana ng Faculty of Engineering na si Josefina de Alban sa balitang di umano'y mababang porsyento ng kanilang mga estudyante pumapasa sa board exams na siyang dahilan ng pagiging Center of Development na lamang ng Electronics and Communications Engineering o ECE. Ang ECE ay dating kinilala bilang isa sa mga piling kolehiyo sa UST na tumatamasa ng status na Center of Excellence. Pinaliwanag ng dekana na ang pagbaba ng academic status ng ECE ay dulot ng kapapasa lamang na CHED Memorandum. Pinag-uutos ng CHED na magsimulang muli ang mga kursong sakop ng engineering sa pagiging Center of Development upang umangat ang kalidad ng pagtuturo nito sa ating bansa na makatutulong sa pagpapahusay pa ng kurso. Pinabulaan na naman ni De Alban ang kumakalat na balitang pagbaba ng kalidad ng UST ang naging dahilan ng pagbabagong ito ng status ng kanilang kolehiyo. Mula sa isang kontrobersiyang kinaharap ng Faculty of Engineering, isang magandang balita naman ang hatid ng kanilang mga pamato sa Pautakan. Itinanghal ngang kampiyon sa team category ng Pautakan 2011 ang Faculty of Engineering. Tunghayan ang report ni Farah Kagampang. Hindi inakala ng Team Engineering na makukuha nila ang dalawang pinaglalabanang championship titles sa ika-34 na Pautakan na ginanap nitong Lunes sa Medicine Auditorium ng UST sa pamumuno ng The Varsitarian. Samantala, ipinahayag naman ng team captain ng Team Engineering ang pagkagulat sa pagkakawagi ng kanilang grupo. Parang namin hindi kami yung pinakamalakas na team. Siguro kami lang yung magandang strategy para panalo. 13 kolehiyo ang naglaban-laban sa elimination rounds ng parehong individual at team categories upang mapatunayan ang kanilang husay sa iba't ibang larangan gaya ng history, science, mathematics, UST history, general information at current event. Mula sa ika-4 na pwestong nauwi ng engineering sa Pautakan noong nakaraang taon, ikinagulat ng marami ang pagkakawagi ng kuponan sa parehong kategorya ngayong taon. Dahil sa higpit ng naging labanan ng iba't ibang grupo, nagkaroon pa ng clincher rounds para sa ikalawa at ikatlong pwesto ang Team Arts and Letters at Accountancy sa individual category at Team Nursing at Team Arts and Letters naman para sa team category. Tiniyak din ng Team Engineering na ipagpapatuloy nilang nasimulan upang manatiling kampyon sa susunod pang edisyon na nasabing patimpala. Ako po si Farah Kagampang, nag-uulat para sa Patrol Tomasino. Sangkot na naman ang UST sa kontrobersyal na usapin ukol sa RH Bill. Ito'y dahil sa di umano'y pagbibigay ng insentibo ng isang UST professor sa mga estudyanteng tututol sa panukalang batas na ito. Hininga ng panig ng ating patroller, Quezon Buenafe, ang ilang estudyanteng sangkot sa issue. Kabi-kabilang batikos na ang natanggap ng Akbayan Party List sa kanilang Facebook account simula noong nakaraang linggo ukol sa kanilang pagkakasangkot sa napabalitang pagbibigay ng incentives ng isang profesor ng UST sa kanyang mga estudyanteng tutuligsa sa Reproductive Health Bill o RH Bill. Ayon sa ilang mga Tomasinong nasangkot na silang mga nag-post ng kanilang mga pananaw sa nasabing site, ay naapektuhan ang kanilang kredibilidad bilang estudyante sa paglabas ng isyong pagbibigay ng insentibo ng kanilang propesor.
Anilay nararapat lamang di umanong wag ikahon ng issue at sa halip ay ang pag-ukulang pansin ay ang issue mismo ng RH Bill. Nakapanayam ng Patrol Tomasino ang dalawa sa mga estudyanteng nakapag-post ng kanilang pananaw sa nasabing webpage at nagdulot ng mainitang diskusyon sa pagitan ng dalawang panig. Ano lang bang incentive yun? Nung Sir Halim, malamang 5 points, 10 points. Nobody needs 5 points that much para i-oppose yung isang personal views nila. So kung meron mang gano'n na dahil sa 5 points, i-oppose na yung personal view nila, then it's not a problem about the teacher, it's about the person. Hindi lamang mga Tomasino ang nagdedepensa para sa UST, maging ang ilang estudyante mula ibang universidad ay nakiisa rin sa pagbibigay ng kanilang opinyon sa nasabing issue. Prof natin dito sa mga estudyante, sinasabi nila na incentive, motivated tayo sa mga opinions natin. So parang ang lumalabas, pumapangit na yung tingin sa atin ng society sa anong community. Higit pa rito ay ididepensa rin ng isang UST professor ang universidad at ang profesor na sangkot laban sa mga bumabatikos sa kanilang pagtuturo. Ang isyong ito ay nauna nang inilabas ng ilan sa malalaking networks sa bansa. Ang balita ng pagbatikos ng akbayan sa pagbibigay ng insentibo ni Professor Halim Aguedo sa mga estudyanteng nagpahayag ng pagtutol sa RH Bill campaign gamit ang nasabing social networking site ay nakapagdulot ng mainitang debate sa internet. Ang RH Bill ay pinasa ng Akbayan Party List sa Kongreso at naglalayong maibsan ang tuloy-tuloy na paglobo ng populasyon sa bansa sa artipisyal na pamamaraan na mariing tinututulan ng simbahan. Sa usaping RH Bill, makikita buhay pa rin sa kabataan ang pagtatanggol sa kanilang paniniwala. Ako si Rizal Welfare ng Bululan para sa Patrol Tomasino. Bago matapos ang kasalukuyang academic year, isa na namang karangalan ng dala ng mga Tomasinong atleta. Naghari ang UST Tigers sa volleyball court at nagdala ng kanilang ika-4 na kampyonato sa Season 73 ng UAAP. Narito si Karen Zapata para sa ating Panalo Tomasino. Itinala ng UST Tigers Spikers ang volleyball men's team ng universidad ang ika-4 na sunod na kampyonato sa Season 73 ng Universities Athletic Association of the Philippines o UAAP. Tinalo ng Tigers ang FEU Tamaraw sa Game 2 ng Best of 3 roster ng Men's Volleyball Championship na ginanap noong Sabado sa Philoil Arena sa San Juan. Naipanalo kaagad ng Tigers ang unang 3 sa 5 set na nagdulot para maiuwi ang isa na namang tropeyo. Ikatlong beses na itong pagtatagpo ng dalawang kupunan sa finals ng naturang UAAP event at ikatlong beses na rin itong paggapi ng Tigers Spikers sa Tamaraws. Itinanghal namang finals MVP si Jason Ramos ng UST dahil sa pagkakaambag niya ng 11 puntos na naging dahilan din ng kanyang pagkakahirang bilang Shakey's Best Player of the Game sa naturang laro. Aniya, ang pagbantay at paghigit sa depensa ng kalaban at teamwork ang naging susi ng kanilang pagkapanalo. Nasubil man ng De La Salle Lady Spikers ang pag-asa ng defending champion na UST Tigers's na makuhang muli ang kampyonato, hindi naman ito napigilan ang pagwawagi ng mga Tomasino sa iba pang events ng UAAP. Ako si Karen Zapata, nag-uulat para sa Patrol Tomasino. At yan ang mga isyong aming tinutukan. Mga balitang bawang katotohanan lamang. Ako si Breslau Francisco. At ako naman si Maritoni Basa at kami ang inyong Patrol Tomasino.